Magandang araw mga ka-vlog, mga ka-eleksyon. Ngayon ay araw ng eleksyon dito sa Pilipinas. Papunta na ako sa voting precinct para bumoto at gampanan ang aking tungkulin bilang mamamayan. Nandito tayo ngayon sa Sierra Nevada, dito sa distrito ng Dasmariñas, Cavite. At dito naka-assign ang ating pangalan sa San Francisco Elementary School or kung tawagin Kiko. Noong nagdaang mga national at local na election dito sa Pilipinas, dito na kami bumuboto sa San Francisco Elementary School. Dahil itong elementary school na San Francisco ay matatagpuan dito lang sa may likuran ng Sierra Nevada Subdivision na meron ding kalsada na nag-uugnay sa iba't ibang subdivision din ng mga karatig barangay. Maganda ang ambience sa lugar na ito at parang komportable at nakakatuwa pag tuwing eleksyon pumupunta kami dito dahil muli naming nasisilayan ang lugar na may maraming mga kahoy, berde ang kapaligiran at kahit tag-init makakaranas ka pa rin ng medyo protektado ka laban sa init pag sumilong ka sa hilera ng maraming kahoy na makakapal ang kanyang mga dahon. Dito na kami nagkita sa isa ko pang anak na si Joby dahil boboto rin siya. At kasama ko rin ang isa ko pang anak na si Ani, si Ronald at si Eli na aking apo. Pagdating ko dito, medyo mahaba na ang pila. Pero nakakatuwa kasi ang daming tao ang lumabas para bumoto. Nakaka-inspire makita ang mga kababayan nating handang makilahok sa halalan. Parami na ang mga taong dumarating. Minsan yung iba ay naghihintay dahil hinahanap pa nila ang kanilang mga pangalan. Marami rin mga senior na maaga nagpunta dito sa mga voting precinct. Mabuti na lang at meron ding priority ang mga senior na pwede ring pumila or mag-register ng mas nauna kaysa mga nakakabatang mga boboto dito. Kaya habang nakapila kami, unti-unti na ring umaalis at nababawasan na ang mga tao, lalo na itong mga senior na mga botante. Dahil tapos na kami o maaga kaming nakakabuto sa ganitong pamamaraan. Sa precinct namin, hindi naman siksikan ang mga tao sa loob ng room. Maayos ang takbo ng pagboto ng bawat isa. Meron ding mga volunteers na nag-a-assist sa mga boboto. Yung mga pila, meron ding nag-a-assist at yung naghahanap pa ng mga pangalan, meron din namang nag-a-assist na mga volunteers. Habang nakapila, napapaisip ako kung gaano kahalaga ang araw na ito. Bawat boto may halaga. Sana lahat tayo bumoto ng may isip at puso. Ang batas sa pagboto sa Pilipinas ay nakasaad sa Omnibus Election Code at iba pang kaugnay na batas. Narito ang mga pangunahing punto tungkol sa karapatan, proseso at mga tuntunin sa pagboto. Una, sino ang may karapatang bumoto? Ayon sa batas, may karapatang bumoto ang sino mang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 16 na taong gulang sa araw ng halalan, rehistradong botante sa Commission on Elections or COMELEC, naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa 1 taon at sa lugar ng pagboto ng hindi bababa sa 6 na buwan
bago ang halalan at hindi diskwalipikado ng batas tulad ng mga nahatulan ng krimen na may parusang diskwalifikasyon. Kailan at paano ang pagbuto? Ginaganap ang halalan tuwing ikalawang Lunes ng Mayo para sa national and local elections. Bumuboto ang mga mamamayan sa presinto kung saan siya nakarehistro. Ginamit ang ballot na itinakda ng COMELEC at vote counting machines or VCMs para sa automated elections. Ano ang mga bawal sa araw ng halalan? Batay sa Omnibus Election Code, bawal ang vote buying o pagbili ng boto. Bawal ang magbigay o tumanggap ng pera kapalit ng boto. At pangangampanya sa araw ng halalan or election day, bawal yon. Bawal din ang pagdala ng armas o pagbanta sa mga botante. Bawal din ang pag-inom ng alak dahil meron tayong liquor ban sa panahon ng eleksyon. At bawal din ang paggamit ng substitute voter. Hindi pwedeng bumoto para sa ibang tao. Ang karapatan ng botante ay ang bumoto ng malaya at sikreto at tumangging ibunyag kung sino ang ibinoto at protektado laban sa intimidation, pananakot o pamimilit. Karapatan din ng botante na may access sa assistance kung may kapansanan o senior citizen. Ang pagsuway at parusa sa paglabag sa batas sa halalan, mga karaniwang paglabag, vote buying at vote selling. Bawal bumili o magbenta ng boto. Kahit maliit na halaga ang pera, pagkain, libreng sakay, o anumang pabor kapalit ng boto ay labag sa batas. Ang parusa, ang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, diskwalifikasyon sa pagtakbo sa halalan at pagbawi ng karapatang bumoto. Flying voters o multiple registration, yung pagpaparehistro sa higit sa isang lugar ay mahigpit na pinagbabawal. Bawal din ang substitution ng botante, impostor voting. Ang pagboto gamit ang pangalan ng ibang tao ay isang krimen. Bawal din ang pamimilit, pananakot, at karahasan sa halalan. Anumang uri ng panggigipit para pilitin ang isang botante ay itinuring na election offense. Tungkulin ng mga botante ay magparehistro sa tamang panahon. Hindi pwedeng bumoto kung hindi rehistrado sa COMELEC. Magsaliksik bago bumoto. Responsibilidad nating alamin ang plataporma at track record ng mga kandidato. Pangangalagaan ang lihim ng boto. Igalang ang proseso at huwag diktahan ang ibang botante. Mga batas na may kinalaman sa halalan ay ang Omnibus Election Code, Batas Pambansa bilang 881, ang pangunahing batas na gumagabay sa lahat ng eleksyon sa bansa. Republic Act number 9006 or Fair Election Act. Nilalayong gawing patas ang pangangampanya kabilang ang paggamit ng mga media. Republic Act 10367 nag-aatas ng biometric registration bilang requirement sa pagboto. Republic Act number 9369 nagsasaayos ng Automated Election Systems or AES para sa mas mabilis at transparent na bilangan ng boto. Proteksyon sa mga vulnerable sectors. May mga special provisions para sa mga senior citizens, persons with disabilities or PWDs, indigenous peoples, peoples deprived of liberty or detained but not convicted. Ang COMELEC ay may accessible polling places at nagbibigay ng assistance kung kailangan. Merong timeline ng halalan base sa COMELEC calendar. Karaniwang hakbang sa isang election year, yung voter registration period or karaniwan ilang buwan bago ang halalan, yung filing of candidacy or COC, at ang campaign period. May takdang petsa lamang kung kailan pwedeng mangangampanya at maagang pangangampanya ay bawal except if unopposed or not yet official, at bawal din ang liquor.
tinatawag na liquor ban at gun ban. May tinatawag na election period kung kailan ipinatutupad ang mga ito. Ang liquor ban ay karaniwang nagsimula isang araw bago ang halalan. Meron ding automated election system or AES. Mula noong taon 2010, ginagamitan na ng vote counting machines or VMCs ang halalan. Paano ito ginagawa? Ang botante ay pipili ng printed ballot gamit ang shading. Isusubo ito sa VCM na automatikong nagbibilang ng boto. Ang resulta ay naka-encrypt at ipinapadala electronically sa canvassing centers. Mga paalala, gumamit lamang ng black ballpen o marker na ibinigay. Iwasang mag-overvote. Halimbawa, kung isang mayor lang ang kailangan, huwag mag-shade ng dalawang pangalan. At i-check ang resibo, vote receipt. Pero bawal itong kunan ng larawan o iuwi. Meron tayong tinatawag na election protest. Ano ba ang election protest? Kapag may kandidatong hindi sang-ayon sa resulta ng halalan, pwede siyang maghain ng election protest sa Commission on Elections o sa korte. Halimbawa, sa mga barangay elections, pwedeng iakyat ang Municipal Trial Court or sa Municipal Trial Court. Sa national elections, COMELEC and Bank o Presidential Electoral Tribunal or PET ang may jurisdiction. Ang role naman ng citizens at NGOs sa halalan. Ang PPCRV, Parish Pastoral Council for Responsible Voting o ang NAMFREL, National Citizens Movement for Free Elections. Mga accredited watchdog na tumutulong sa pagbantay ng boto. Mga parallel count, sila para masigurong tumutugma sa opisyal na bilang. Mga volunteer poll watchers, maaring galing sa kandidato, galing sa party list o civic groups. Nandoon upang tiyakin ng transparency sa precinct level. Meron ding electoral reforms at mga isyong hinaharap. Panawagan para sa mga internet voting para sa mga OFWs. Debates sa paggamit ng hybrid system, manual voting, automated counting, usapin sa disinformation at fake news tuwing halalan, pagpapalakas ng campaign finance transparency. Kailangang iulat ang gastos ng kandidato. Tungkol sa overseas voting, sakop sa Republic Act No. 9189 or known as Overseas Absentee Voting Act. Ang mga Pilipino na nasa ibang bansa ay may karapatang bumoto sa national elections, President, Vice President, Senators, and Party List. Kailangang magparehistro sa Philippine Embassy o Consulate. Karaniwang ginaganap sa 30 araw bago ang mismong araw ng halalan sa Pilipinas. Personal o postal voting ang sistema depende sa bansang kinaroroonan. Meron ding party list system under Republic Act 7941. Layunin nitong bigyan ng representasyon sa Kongreso ang mga marginalized o unrepresented sectors. Example, labor, youth, PWDs, and so on and so forth. Bawat botante ay bumuboto para sa isang party list, bukod pa sa regular na mga congressmen. May 2% threshold para makakuha ng pwesto sa Kongreso. Meron ding tinatawag na barangay at SK elections. Iba ito sa national elections. Ginaganap kada 3 taon. Ang mga botante nito ay sa barangay, yung 18 years old at pataas. SK or sangguniang kabataan, 15 to 30 years old. Ang batas na umiiral patungkol dito ay ang Republic Act No. 10742, SK Reform Act.
kinakailangan ang katapatan, leadership, training at walang record ng korupsyon para makatakbo. Meron ding Anti-EPAL Law, Republic Act number 9006 sa DILG memo. Bawal gamitin ng mga opisyal ng gobyerno ang mga proyekto ng gobyerno para sa personal na pamumulitika. Halimbawa, bawal ipangalan ang waiting shed, kalye o health center sa pangalan ng incumbent official. Meron ding campaign finance law. Ayon sa batas, may limitasyon ang maaring gastusin ng kandidato. Ang 5 or 3 piso per voter with political party ay pinapayagan. Ang 5 piso per voter independent ay pinapayagan. Kailangang mag-file ng Statement of Contributions and Expenditures or SOCE ang lahat ng tumatakbo kahit natalo. Ang hindi pagsunod ay disqualification sa susunod na halalan. Karapatang mag-obserba at magreklamo. May karapatan ang mamamayan na mag-report ng anumang election offense sa COMELEC o PNP. Mag-obserba sa canvassing of votes, lalo na sa local level. Humingi ng kopya ng election return kung may duda sa resulta. At ang digital disinformation at social media regulation. Bagamat wala pang full law sa Pilipinas ukol sa regulation ng campaign ads sa social media, ang mga kandidatong gumagamit ng digital ads ay kailangang ideklara ito sa SOCE. Laban sa fake news, COMELEC ay ibang civil society groups ay nagpapatupad ng fact-checking initiatives tuwing halalan. Tapos na akong bumoto. Reminder lang, i-double check ang baluta bago i-feed sa machine. Siguraduhin nating tama ang boto natin. Sa lahat ng buboto pa lang, salamat sa paglahok. Sana ay maging maayos, tapat at mapayapa ang eleksyon natin. Ano man ang resulta, sana ay para sa ikabubuti ng bayan. Mabuhay ang Pilipinas. Dahil tapos na kaming bumoto, ako, asawa ko at anak ko, minabuti namin na umikot-ikot muna para ating masilayan ang kaganapan ng eleksyon sa araw na ito. Makikita ang mga tao kung gaano sila ka-interesado or ka-excited na lumahok sa araw ng halalan na ito. Panoorin natin ang dagdag pang kaganapan sa ating video, mga kaibigan. Skip. Ako na yun.
bisitahin din natin ang magandang lugar ng Sierra Nevada Subdivision na dito rin matatagpuan sa General Trias, Barangay San Francisco, Cavite.
Ang nakikita natin ngayon ay ang Sierra Nevada Subdivision Clubhouse. Iikutin natin to para ating masilayan ang kanyang kagandahan. Ang Sierra Nevada Subdivision ay matatagpuan sa Barangay San Francisco, General Trias, Cavite. Ang Sierra Nevada ay isang malaking komunidad na may sukat na 100 ektarya. Binubuo ito ng 7 gated enclaves o compound na may iba't ibang pasilidad para sa mga residente. Ano ang meron sa clubhouse? Ang clubhouse ay nagsisilbing sentro ng mga aktibidad ng komunidad tulad ng mga meeting at events ng homeowners. Birthday o family gatherings, pwede magpapa-reserve. Katabing swimming pool, may basketball court, jogging path, at playground din sa paligid. Ito ay open or bukas mula Lunes hanggang Linggo sa ika-8 ng umaga hanggang sa ika-6 ng hapon. Paano makarating dito sa clubhouse? Sa pamagitan ng sasakyan, madaling daanan sa pamamagitan ng Aguinaldo Highway, Daang Hari Extension or sa Governor's Drive. Sasakyang pambayan, gamit ang jeep or bus. May mga jeep na bumabagtas sa Governor's Drive papuntang General Trias. Ayon sa Move It, mga 53 minutong lakad mula sa pinakamalapit na sasakyang patungo sa clubhouse. Or gamitin nyo yung apps. Pwede mo rin gamitin ang Waze para sa direksyon sa real time. Ang Sierra Nevada Subdivision ay isa ito sa mga proyektong pabahay ng Camellia Homes. Matatagpuan sa General Trias, Cavite, malapit sa mga pangunahing daan at establishmento. May 7 enclaves o phase sa loob ng komunidad, halimbawa Nevada Heights, Nevada Hills at iba pa. May 24/7 security, mga gated entrance at security patrol para sa kaligtasan ng mga residente. At ang mga pasilidad at amenities sa Sierra Nevada, bukod sa main clubhouse, narito ang iba pang pwedeng gamitin ng mga residente. Swimming pool, pwedeng gamitin kapag may pahintulot or schedule. Basketball court, open tuwing hapon at weekend depende sa schedule. May jogging path at open spaces para sa ehersisyo at morning walks. Merong parks at playgrounds, ligtas para sa mga bata kasama ng family bonding. Yung clubhouse function hall, pwedeng i-rent para sa birthday, binyag, at iba pang mga anniversary at mga selebrasyon. Ang Sierra Nevada Subdivision at ang paligid nito sa General Trias, Cavite ay may mga magagandang tanawin at spot. Heto ang ilan. Mga moderno at malinis na disenyo ng clubhouse. May landscape gardens, pool area, at open spaces na perfect for relaxing shots. Maganda ang background para sa mga B-roll habang nagsasalita ka. Merong parks at green spaces. May malawak na playgrounds at mini parks sa loob ng subdivision. May mga puno at walking paths, bagay sa mga nature-themed content o chill walks habang nagkukwento. Meron itong jogging path, maliwalas at presko tuwing umaga. Perfect ito para sa early morning shots or fitness lifestyle segments. Ang mga tanawin sa labas ng subdivision, merong Church of Our Lady of Guadalupe of General Trias na matatagpuan malapit lang dito at maganda ang arkitektura. Pwedeng kunan bilang bahagi ng kultura at pinanampalataya ng mga taga rito. Malapit din ito sa Kadiwa Park, isang park sa General Trias na may puno at open area. Maring tambayan o picnic spot ng mga pamilya. May cafe at local restaurants. Maraming local cafes na cozy at Instagrammable sa paligid, bagay sa lifestyle segment. Pwede mo ring sabihin, pagkatapos bumoto, tara, kape tayo dito sa malapit.
Meron ditong sunset view sa mga bukid malapit sa Sierra Nevada. May mga bahagi ng paligid na may open fields at taniman. Perpekto para sa mga golden hours shots o reflective closing scene. Ang entrada ng Sierra Nevada may malapad at eleganteng gate na may landscape center island. Maayos ang clubhouse at signage. Magandang simula ng vlog habang pumapasok ka. Welcome sa Sierra Nevada, General Trias. Isang tahimik at maaliwalas na komunidad. Ang subdivision ng Sierra Nevada ay meron kang makikitang 3-lined roads. Ang mga pangunahing kalsada sa loob ng subdivision ay napapalibutan ng mga puno. Perfect ito para sa walking shot o slow motion, biking scene habang may voice over at sunrise o morning light. Kung mag-vlog ka ng maaga, pwede mong samantalahin ang gandang liwanag sa umaga sa mga open areas. Pwede mong gamitin bilang metaphor, bagong araw, bagong pag-asa, ngayong halalan. Meron itong elevated areas or overlooking spots. May ilang parts ng subdivision na medyo mataas ang elevation, lalo na sa bandang likod o boundary. Pwedeng kuhanan ng wide shots o aerial kung may drone. Kung wala, pwede rin gumamit ng tripod at phone para i-tilt up sky level. Wow! May mga looban at tahimik na kalye. Sa bawat place, may mga quaint at matahimik na kalye na may natural charm. Perfect para sa reflective scenes. Pwede mong sabihin, sa ganitong katahimikan, mahalagang mapanatili ang boses ng bawat mamamayan. Wow! Ang komunidad mismo, ang mga tao, ang mga residente na nag-ayos ng halaman, naglalakad ng aso, o nakipagkamustahan sa mga kapitbahay ay maganda ring ipakita para i-highlight ang sense of community. Pwede ring maglagay ng segment. Ito ang tunay na halalan. Ang pagkakaisa sa bawat kanto ng barangay. Ito mismo sa loob ng Sierra Nevada, malapit din sa San Francisco Elementary School kung saan tayo bumoto sa araw ng eleksyon na ito. Matatagpuan ang Lawson Convenience Store. Dito tayo nagpapalamig at kumain habang tayo ay nagpapalipas ng ilang saglit para makipag-banding muna sa ating siblings, sa ating family na kasama natin sa pagbuto dito sa araw ng halalan na ginanap dito sa San Francisco Elementary School dito sa Sierra Nevada na ngayon ay busy sa mga tao. Marami tayong nakikitang naglalakad, mga papunta pa lang, nasa palagay ko sila ay bubuto pa lamang. Maraming mga tricycle na nakaabang, nakapark, naghatid at sumusundo ng mga botante, mga senior citizen at mga kabataan. At sa huli, ang pagboto ay hindi lang karapatang pantao. Ito ay isang tungkulin, isang pananagutan at pagmamahal sa bayan. Sa bawat balutang isinulat, sa bawat linya ng pila, at sa bawat pawis na tumulo sa ilalim ng araw, naroon ang pag-asa. Ang simpleng boto mo ay tinig ng pagbabago. Kaya't sa susunod na halalan, huwag tayong magsawang maniwala, makikilahok at magmahal sa ating bayan dahil ang kinabukasan ay nasa ating mga kamay. Sa tahimik na boto, may sigaw ng pag-asa. Sa bawat pagtawid, sa init ng araw, may panata ng malasakit. Hindi man agad marinig ang ating tinig, ito'y bahagi ng iisang tinig ng sambayanan. Ang eleksyon ay hindi wakas, ito'y panimula. Panimula ng mas mulat na mamamayan, panimula ng mas makataong bukas. Kaya salamat kaibigan sa iyong boto,
sa iyong tapang, sa iyong tiwala. Maraming salamat at sa muling eleksyon, magkikita tayo ulit dito. Tahimik man ang halalan para sa ilan, ito'y maingay sa puso ng bawat Pilipinong umaasang marinig. Ang boto mo ay hindi lang numero sa balota. Ito'y panalangin, paniniwala at paninindigan. Sa simpleng araw na ito, pinili nating kumilos, pinili nating makialam, at sa pagpiling ito, may pag-asa para sa ating lahat. Ang tunay na lakas ng isang bansa ay hindi nasusukat sa dami ng leader, kundi sa dami ng mamamayang handang magbantay, magkaisa at magtiwala. Hindi madali ang daan patungo sa tunay na pagbabago, pero bawat hakbang, bawat boto, bawat boses ay mahalaga. Ang Pilipinas ay atin, alagaan natin ito araw-araw, hindi lang tuwing halalan. Hanggang sa susunod na halalan, huwag tayong mapagod magmahal sa bayan. Ako po ay si William Mila ng Doers TV. Bumuto, nakilahok at naniniwala sa pag-asa para sa lahat ng Pilipino at sa buong Pilipinas. Mabuhay para sa ating lahat sa pagpapaabot sa boses ng